So, andito tayo ngayon sa, sa garden. And mag-garden check lang tayo kung meron pa ba tayong maka-harvest ng mga gulay dito sa ating garden. So, yun. Time check, it's 7:40 ng umaga. And tulog pa yung ibang kasama natin. And yung gising lang ngayon, ako at saka si Yaya Hana. And si Yaya Hana doon ay nagwalis-walis na siya sa paligid ng hinaguan. So, ako naman dito sa garden. So, papakita ko lang po sa inyo kung ano pang mga gulay na natira dito sa garden ni Madam. So, dito sa labas, makikita nyo, meron po kayong makikitang mga tinanim na mga okra dito ni Ate Nena. Nagtanim po siya ng mga okra dito sa labas. And dito din sa labas, sa gilid din, meron din siyang tinanim ng mga okra kaso nga lang maliliit na. So, pasok tayo. Ayan. At dito naman, sa gilid ko, meron pong nakatanim dito na 1, 2, 3, 4, 5. 4 na puno ng kalamansi. Tapos yung isa ay iba po yung variety. I think, iba kasi yung kulay ng dahon niya. Tapos, meron po ditong malunggay. Ayan. Marami po kaming malunggay dito kasi mahilig kami sa mga sabaw-sabaw. So, ito siya. Maraming mga kalamansi dyan sa gilid. Tapos, meron ding okra at saka pinya. Ayan. Meron tayong pinya. Tinanim ko yan. Kala ko nga di siya mabubuhay pero thank God kasi nabuhay pa siya. Actually, 4 na pinya pero 2 lang yung nabuhay. So, yan po yung isang itsura ng kalamansi. Yung kulay niya is green and white. Pati yung bunga niya, ganon din yung kulay green and white. Tapos yung iba naman ay kulay green. Ayan. Green na siya. Diba? Tapos dito naman sa kabilang gilid, meron pong tinanim dito si Ate Nena na kamatis. I think. Tapos meron ding sitaw. Pero maliliit pa. Ayan. Meron ding sili. Meron din tayo ditong, I think atsyal. Ayan. Tapos meron ding alugbate. Ayan. Mahilig talaga kami dito sa mga gulay-gulay. And dito naman sa pinakaunang part, meron po ditong tawag dito, ginanon siya na mga liso, mga buto. Tapos akala ko pet siya, yun pala radish. So, yung itsura niya, imbis na ipaghihiwalay-hiwalay siya, so ganyan po naging itsura. Ayan, malaki na po siya. Pero yung bunga niya sa ilalim, ito po yung bunga niya. Ayan. Ayan. Alay, parang pwede na itong i-harvest to. Ayan, pakicomment nga dyan mga ate ko kung pwede bang gulayin yung dahon ng radish. Ayan, napakarami po niya. Oh. Ayan. Kasi, pag pinatubo mo siya ng isang gano'n, tapos pag tumubo siya, na siya, diba? Kailangan na siyang separate. Katulad nito. Yung parang i-arrange mo siya para hindi siya, para tutubo siya ng maayos. Di katulad nito na parang pechay lang. Ayan, oh. Merong iba, malalaki yung dahon, kaso nga lang yung mga bunga niya ay maliliit. Ayan, oh. Napakarami talaga. Sayang lang kasi hindi siya napag-iwa-hiwalay. Ayan. At makikita rin dito ang malaking puno ng langka. Ayan. Tapos dito naman sa kabilang part, hindi pa po siya na clearing. Ito po yung dating mga puno ng mga okra. Ayan, so mayroon pa mga bunga, so pwede pa tayong makapag-harvest dito ng mga paunti-unti. And pinutol na rin ni Ate Nena yung mga pinaka niya para hindi na siya talaga hakaba. Ayan. So sa pangalawang pot, okra. Tapos dito sa maliit na pot na to, meron ding naghalo na siya okra tsaka talong. So kailangan na rin siyang bunutin kasi hindi na po maganda ang pagbibigay ng bunga. Ayan, oh, makulubot na at parang
madali lang siyang tumanda yung bunga niya. Ayan. And dito naman sa kasunod na pot ay ang ating sitaw. Ayan, makakaba na yung sitaw ni Ate Nena. Ayan. Ayan, marami na siyang sitaw. Soon, meron na makaka-harvest. Ayan. And dito naman sa 1, 2, 3, 4. Sa pang-apat na pot ay ang aking sili. Buhay pa rin siya. Ayan, ito yung siling labuyo. Ayan. Ayan, marami pa namang bunga, pwede pa makapag-harvest. Kaso nga lang itong klaseng sili na to ay parang feeling ko di siya maanghang. Ano lang, lalabas lang yung anghang niya pag igigisa mo siya. Pero kung yung kakainin mo siya, parang hindi siya maanghang man. Ewan ko lang, ay, anong klaseng labi ito eh. Hindi naman sa ganun na, mahilig talaga ako sa maanghang na ganun. Yung parang bang, pag mahilig ka sa maanghang, di ba yung, lang, basta yun na yun eh. Parang di pa siya masyadong maanghang. And katabi nito ay imbes na dito yung, tawag dito, yung cucumber or pipino, pinagtaniman na ni Ate Nena ng sitaw. Oh my God, imbes na nagpaplano pa ako magtanim ng ng pipino kasi meron akong in order sa online. Nasaan na yun? Ito na. Ito yung in-order ko sa online. Dalawang klase ng pipino. Ayan. Ito yung, ayan. Tawag dito. Ayan siya. Tapos yung pangalawa, iba din yung itsura niya. Ayan. Diba? Imbes na ito yung itatanim ko doon, naunahan na ako ni Ate Nena. Ayan, meron na siyang nilagay na mga sita. Pero sige lang, okay lang yun eh. Tapos dito naman 1, 2, 3, 4. So sa panglimang pot, eto na po yung ang talong area. Pero pinuto na ni Ate Nena kasi nga makakaba na yung mga sangad niya and pangit na rin yung mga bunga ng mga talong. And soon, magtatanim na naman siya ng bago kasi meron akong pinausbong na mga buto ng mga talong and ewan ko lang kung saan niya pinaglalagay. So meron pang paunti-unting mga bunga pero ewan ko lang kung tutubo pa ba ito ng maayos. Tapos doon naman sa iba meron din. Tapos doon naman sa pinakagilid meron pa tayong okra. Pero yung mga bunga niya ay matatanda na so di na siya kailangan i-harvest. Di na siya pwedeng i-harvest kasi matatanda na. And dito naman sa gilid ay meron pa rin tayong mga alugbati. Ang masasarap na alugbati. Yan, nawala na dito yung patola. And meron din tayo dito mga saluyot. Etong saluyot, pag wala po kayong alugbati, etong saluyot ay masarap din po ito siya. Medyo malaway. Katulad ng alugbati, siya, malaway-laway. Ayan, ito yung mga okra. Ang pangit na ng bunga. Tapos marami po tayo dito mga kangkong. Ayan. Ito yung mga wild kangkong before na naging malalaki na siya. And doon naman ang mga talbos ng kamote. Ayan. Ayan pong mga talbos na kamote naman. So, andito na pa ang ating nag-asikasa ng garden sa Ate Nena. Ayan. Dumating na po siya. So, tapos yan naman sa labas pa, meron ding tinanim si Ate Nena. So, puntahan natin. So, andito na tayo. Ayan, galing tayo doon sa loob. So, dito naman tayo sa sa labas. So, merong alugbati. Ayan, alugbati na naman kasi mahilig sa alugbati. Ayan. Hala. O, meron ditong ampalaya. Hala. Namunga ng ampalaya, Daot ni? Di man. Ay, oo, daot di ay sayang. Tanan? Daghan kayo di? Daghan? So, marami pong bunga. Ayan, kaso nga lang, daot yung ibang bunga. Sana
Sana mamunga siya ng magaganda eh. So, meron siyang ampalaya dito. So, ito po yung itsura ng mga talbos ng kamote. Lumagpas na po siya sa bakod. Tapos, meron din siyang tinanim dito na bell pepper or atsal. Ayan. Merong atsal. Tapos, mga luya. Ayan. Pinaparami ni Ate Nene yung luya namin. And pero ito, hindi na kay Madam to. Sa ano na yan, kapitbahay kay Ate Marlene. Ito po yung tinatawag na miracle fruit. Ayan. Ano pa to siya? Lalaki pa to siya. Ayan. Tapos yung laman niya sa loob, kulay puti. Pag niluto niya siya yan, parang kulay black or kulay purple yung magiging resulta ng magiging sabaw niya. Tapos yun yung iniinom. Ito yung miracle fruit na tinatawag. So, ito lang yung mga tanim dito sa labas. And then, meron nga pala akong tinanim dito na kalabasa. Ewan ko lang kung buhay pa ba yun. Let's check kung buhay pa ba yung kalabasa ko dito. Kasi sa atin na meron siyang tinanim doon na tawag dito. Meron siyang tinanim na kalabasa doon. Tapos nakapag-harvest siya ng isa pero namatay din yung kalabasa na puno. Nawala talaga. Ay, hindi talaga nabuhay yung kalabasa ko. Ay, meron pala. Ay, ito pala kulirit. Andito lang pala siya. Ayan, ito pala yung kalabasa ko. Ay, thank God, buhay pa pala yung kalabasa ko. Sana mamunga ka, para matikman ko yung mga... Ala, ayun na. Pumunta na sa kapitbahay yung kalabasa. Shoota. So, mamaya na lang ako. Tatanggalin ko yan sa wire. Hala, bakit ka na dyan sa kapitbahay? Ayan, tapos papunta na siya doon sa ano nang gagawin dito eh. Ayan. So, buhay pa pala yung kalabasa ko. Thank God. And sana makapamunga pa siya and para matikman namin yung bunga niya. O, diba? And yan naman na for today's video sa update natin sa ating garden mga ate ko. So, mag-change na tayo ng mga gulay na maganda ang itsura ng ating mga tinanim ng mga gulay. And mamaya din, magtatanim din ako ng mga pipino. So, dahil wala na tayong pesto para sa ating pipino, ay ipaghalo na lang natin. So, that's it. Good morning.